105.9 True FM, dito tayo sa totoo. Hello kapatid, kumusta? Kumusta po ang inyong Tuesday afternoon? Aba, marami ang mga pa-easy-easy. Nakahinga ng malalim, pero marami rin ang mga biglang nai-stress dahil, ay teka, hindi ako makatutok sa heart to heart, bilisan na, pumwesto na. Sige, may oras pa naman kayo ha. May oras pa po kayo mga kapatid. Welcome na nga po sa ating programang H2H Heart to Heart with yours truly, Kuya Poy, ang inyong gwapo Poy. Maglilingkod sa inyo sa isang oras na naman po natin na mga pag-uusapan, pagkikwentuhan at syempre mamaya merong dalawang malakasan loob na isasangguni na naman nila sa atin at papagitna na naman nga po ang programang Heart to Heart at papipiliin natin sila. Ano ba ang maganda? Dahil alam nyo na kapag ganito mga araw, di ba kapag Tuesday, Thursday, meron tayo yung tinatawag natin na Heart segment o yung HEART segment kung saan ay talagang bin-breakdown namin ang bawat letra ng heart. Okay? Ayan, at papipiliin natin ang ating mga makakausap. Ano bang pipiliin nyo? Half and half ba ang inyong desisyon? Yan yung letter H o kaya naman ay letter E na i-evaluate ko na lamang muna? Or letter A na approve kami, Kuya Poy? O kaya naman ay ang letter R as in reject. Ayoko na po. Goodbye. Ganun lang. Ayan, o kaya naman ay ang letter T as in try again. Kaya naman pero bago po yan, napakaganda rin po ng ating katanungan para sa love question of the day natin, mga kapatid. Naku, talaga. Alam ko yung iba silently ay napapaisip nga. Kapag nilalaman ng ating love question of the day, kaya naman eto nga po yun. Dapat nga bang i-consider na red flag kung maraming ex ang jowa mo? Maraming ex. Unang-una, ilan ba yung marami para sa'yo? Magkakaiba tayo sa marami, no? Gaano ba katagal yung marami na naging ex niya? Red flag nga ba yan, kapatid? Sige, pwede mo namang ibigay ang iyong opinion o ang iyong komento sa ating Facebook comment page, Yan, sa Facebook comment section pala. Ayan, kaya para sa hindi pa at gusto nga po kaming i-follow, sige na, follow na ng follow sa ating social media accounts. Hanapin nyo lamang po ang True Network PH. Ulitin natin ang dahan-dahan na True Network PH. Pwede niyo po kaming mahanap sa YouTube, meron. Ayan, sa Facebook, meron. Sa podcast natin, meron. Sa TikTok, meron. Sa Instagram, sige, meron. Sa Threads, lalong meron. At doon sa X, na dating Twitter, meron din. Hanapin niyo lamang po ang True Network PH. Ganoon yan At syempre tayo po ay kumakaway-kaway na rin. At nag-i-smile sa lahat ng mga nakatutok naman sa atin sa Channel 19. Hello mga kapatid. Kumakaway-kaway na nga po sa inyo si Kuya Poy. At syempre nangunguna na, kinakawayan ko ang aking tatay dyan nanonood sa mga programa natin. Mula umaga yan pagkagising. Hanggang sa hapon, hanggang medyo mag-siesta ng bahagya. Tapos sa gabi ulit. Ayan. Nakatutok. Hello po sa inyo, Daddy. Maraming salamat. Sige na. Naku, maganda na naman po itong ating pag-uusapan ngayon. Lalong-lalo na nagtataasan ng mga bilihin. Diba? Lalong-lalo na nga at medyo, alam nyo na, sinasabi humihirap at kailangan maghigpit ng sinturon natin. Pero ang iba, parang kabaliktaran daw ang nangyayari. At yan nga po ang lalamanin ng ating HEART segment for today. Kaya naman mga kapatid, ito raw po kasi ang nangyayari. Deserve naman daw niya. Yan ang sabi deserve ko naman to. Kaya ang girlfriend nitong si Gerald na si Melissa ay grabe raw. Tumodo
sa online shopping. Grabe na, tumodo pa. Kayo Ayan, ang depensa naman daw kasi ni Melissa, hardworking naman daw siya sa trabaho niya. Kaya ayos lang naman daw na maging magastos pagdating sa kanyang sarili. Ang problema, mas lalo raw na lumalayan matapos nang matanggap ang 13th month pay nitong si Melissa. Maski yung pagluluto nga raw, kinakaligtaan na o isinasa isang tabi na pagluluto ng pagkain nila At mas pinipili na lang daw ni Melissa na umorder online. Kaya dumarating sa punto na hindi na raw sila makapagtipid din. Gustuhin mang magtayo ng negosyo nitong dalawang magpartner na ito ay mukhang mapupurnada yata dahil sa sinasabing kakahil ng inner child nitong si Melissa. Ayan, baka kinukulang siya noon. Pero pakinggan din naman natin Baka naman ikaw naman, baka ngayon lang siya nakakaranas ng ganyan, mabilhan ng kung anuman na gusto niya ang sarili. Yan ang itatanong natin sa 24 years old na makakausap natin mula sa Caloocan, si Gerald. Gerald, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Paul. Ayan, okay. Ikaw ba ay merong trabaho? Meron po. Meron. At si Melissa, meron din. Meron din po. Yung tanong ko na agad kanina, baka naman ngayon pa lang nakakaranas na mabilhan naman niya ng something ang kanyang sarili dahil nga yan ay pinaghirapan naman nitong girlfriend mo. Baka naman masyado kang nagiging mahigpit din sa kanya, hindi kaya? Hindi naman, Kuya Poy. Parang sumusobra na kasi yung dami niya na kasing binibili, parang ayaw niya na magtipid. Pero kasi may usapan kasi kami na magtitipid muna kasi nag-iipon para sa business, para sa future din namin. Yun, okay. Okay, gaano na kayo katagal na magjowa nitong si Melissa? 2 years na po. Sa 2 years na yan, so hindi naman kayo magka-live-in? Hindi po. Kanya-kanyang uwi lang, kanya-kanyang trabaho. Nga lang, napapansin mo, si Melissa ay masyado na nagiging magastos lately. Ganyan na ba siya 2 years ago? Hindi naman po. Ngayon lang, Kuya po. Ngayon lang talaga. Okay, sige, tanungin nga natin si Melissa. No? Total na sa kabilang linya naman siya. Ito, 25 years old po itong si Melissa. Ayan, Melissa, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Oo, narinig mo na yung pag-uusap namin ni Gerald. Maikli pa lang yun, Yes po, Kuya Poy. Okay. Sige, kaya ako tinatanong kanina na kung ganyan ka na ba 2 years ago, magastos, pero sabi niya hindi, ngayon lang. Naging medyo magastos ka raw. Ang sinasabi kasi dito, medyo tumotodo ka raw sa online shopping. Totoo ba yan? At ganun din, imbis na nagluluto daw kayo dati ng makakain ninyo, online order din ang nangyayari, Melissa. Yes po, Kuya Poy. This year lang po parang naging addicted po ako sa pagbili ng mga stuff online po. Bakit kaya nagkaganoon, Melissa? Para maipaliwanag mo sa amin ni Gerald. Actually, Kuya Poy, kasi parang nag-start po siya nung nanonood po ako ng mga live selling sa Orange app and then sa other app po. And then somehow, parang nakuha niya po yung attention ko na to the point na when I find it, kung nakita ko pong yung bagay is cute or maganda, bibiling ko po agad siya. Mabilis ka nang naengganyo dahil sa online selling at meron ka ng power na makabili. Okay? Yes po. So, ibig sabihin, kung hindi mo naman nakita yan, yung mga online selling, mga online shops, okay? Ay hindi ka rin naman magkakaganyan. Simpleng pamumuhay, sanay ka naman ba ron, Melissa? Yes po, sanay naman po ako, Kuya Poy. Oo. Ayan, kasi ganito nga, meron sinasabi rito na meron ka raw hinihil na inner child para sa'yo. Ikaw ba ay hindi masyado nabibila ng mga gamit na gusto mo o hindi mo, nung mas bata ka pa, ganyan? Yes po, Kuya Poy. Actually po kasi 5 po kami magkakapatid and I'm the youngest po. So, mostly yung mga nabibilhan po is yung, excuse me po, Kuya Poy, yung kapit ko pong nakakatanda. So, ako po, parang hindi po ako masyadong nabibilhan ng mga gamit na gusto ko.
So parang pa lang po na nagagawa yung mga, or nabibili ko po yung mga gusto kong bilhin since meron na po akong kapangyarihan na bumili ng mga gamit na gusto ko. Yeah, may kakayanan ka na makabili ng para sa'yo, no? Nagwo-worry kasi itong si Gerald na mukhang sumusobra na rin at hindi kayo nakakatipid. Ano ba yung plano ninyo nitong si Gerald? Sabi niya, meron daw kayong business na gustong itayo? Yes po, Kuya Poy. Actually, we're planning to build the business po. Coffee shop po, Kuya Poy. Yun. Medyo naaabala na yata yun dahil sa kabibili ng mga online gamit na gusto kong tanungin sa'yo, Melissa, nagagamit mo ba ang lahat ng mga binibili mo sa online? To be honest po, Kuya Poy, yes po. Napapasobra na po ako sa shopping online. Yun. So ano ba usually ang mga gamit na binibili mo at nagugustuhan? Usually, Kuya Poy, yung mga gamit ko sa bahay, like yung mga cute things, and also yung mga damit din po na nakita kong maganda for me, na to the point na yung mga nabibili ko po is parang pare-pares lang din, na iba lang po ng kulay, yung mga ganang stuff po, and then yung... Oo. Kumbaga, kumbaga yung damit mo ngayon, dahil sa nagagandahan ka, kukuha ka pa rin, the same shirt, the same design, ibang kulay lang. Ganun lang. Po, Kuya Poy. Oo, so medyo lavish na yun. Sobra na yun. Oo, sobra-sobra na yun. Ano? At hindi na rin tama. Na-assess mo naman ang sarili mo, Melissa. Aminado ka doon? Yes po, Kuya Poy. Aminado po ako. Yan. So, meron pala talagang basihan naman itong si Gerald. Okay, Gerald, ano ba ang gusto mong sabihin dito kay Melissa at may gusto ka bang ipaalala sa kanya? Para mas malinawan. Kasi kailangan syempre na mag-heal itong ganito na sabihin na nating online shopping addiction. Oo, online addiction nitong si Melissa sa pagbili-bili nga ng mga gamit. At kung paano mo rin siya matutulungan. Sige, Gerald, dito mo sabihin. Gerald? Gerald? Wait, Kuya Poy, nag-choppy po sa glass. Nagsasapi. Umanap lang ang signal, Kuya Poy. Okay. Akala ko nagsasapi ka. Nagchachapi pala, nagchachapi. Chappy. Okay. Na-promote pa. Ay, sige, Kuya Poy. Paulit niya po, Kuya Poy. Ay, ayoko na. Haba nung sinabi ko from the top pa. Nagpuputol-putol. Ayan, hindi. Sabi ko nga, ito na ang pagkakataon mo. Dahil sabi nga ni Melissa, ng iyong girlfriend, aminado naman siya na sumusobra na nga rin daw yung mga ginagastos niya. At may punto ka, no? Doon sa marami na sinasabi mong sobra na yung pag-shopping niya, tapos pati pagkain nyo, online na yung mga kinakain nyo pati, na mas magastos, of course, kesa sa kayo ay magluto ng simple lang. Okay, eto na ang pagkakataon mo, papaano mo ba ipapaalala sa kanya yung mga plano ninyo at papaano mo rin siya matutulungan na makaalis dyan sa online shopping addiction na kinalulugmukan ngayon ni Melissa. Go! Ayun, Kuya Poy. Para sa akin naman, wala namang problema talaga sa akin yung ine-enjoy niya yung nakukuha niyang pera kasi para sa kanya din naman. Pero iniisip ko lang, siyempre, mas okay din naman mag-tipid kahit pa-fiction. Hindi naman lahat ng bagay pwede natin share. Kasi mas okay pa rin yung mas nakakapag-ipon para sa kanya din naman, tapos para sa future din namin, Kuya Poy. Baka lang natutokso lang talaga siya lagi. Yun. Anong maisasagot mo doon, Melissa? Totoo naman po, Kuya Poy, na... And actually, Kuya Poy, gusto ko po mag-apologize for him. Okay. Go ahead. Gerald, sorry sa ginawa ko. I know na parang hindi kita pinapakinggan sa mga advice mo sa akin. But then, I realized na nasasobrahan na ako sa pag-shopping ko online. And then, yung napag-usapan nating business, almost nakalimutan ko na siya. But you're still here for me. And I'm very thankful for that. And siguro ang gagawin ko na ngayon, Kuya Poy,
I try to lessen my shopping online. Konti-konti. Para until na mawala yung pagka-obsess ko sa pagbili ko online. So I guess, and then after that, mag-usapan namin ni Gerald yung sa business na. And then, mag-start na kami mag-ipon for the plan na business namin po. Mhm. Ayan, at kahit hindi lang sa business, kahit lagay nyo lang sa emergency funds, 'di ba? Ganyan lang naman 'yun. Oo, basta isubi lang ng isubi. Sabi mo nga hindi ka naman kinukulang ng mga damit na isusuot para sa trabaho, Melissa, 'di ba? Ganon din naman si Gerald. At sa mga pagbili-bili mo ba, ito ba si Gerald ay nabibilhan mo? Baka hindi, kaya nagtatampo rin. Ha? Gerald? Nabibilhan ko naman po siya sometimes. Nabibilhan. Oh, alam mo, nakakakilig naman yan. Yung minsan bibilhan mo dahil, uy, bagay ito sa boyfriend ko, bagay ito sa girlfriend ko. Bibigyan mo siya ng something na gano'n, ano? Pero, special yun. Oo, piliin natin yung mga special na araw. Doon yung talaga mapapangiti ka, kikiligin ka. Pero kapag ka ginagawa ng kahit pa nga biyaya yan, kahit pa nga biyaya, pero madalas namang nandyan na, nagiging normal na lang. Hindi na siya special. Nagiging ordinary na lang. Ha? Ganoon yun, Melissa, ha? Hello? Oo. Ayan, ganoon yun. Kapag ka madalas mo namang ginagawa, ano pang special dun? Ordinary na lang yun. Lagi mo namang ginagawa, eh. Ganyan. Kaya, control. Control din. Kahit hindi sa business yan, o kahit pa nga, hindi ko naman sa sinasabi, no, may plano ka rin para sa sarili mo, well then go ahead. No, basta kung meron ka na, may magagamit ka na, yun na yun. No, kumuha ng isa, back up, okay na yan. Sa sapatos, kailangan naman of course. 'Di ba? Sa damit, kailangan mo ba talaga lahat ng kulay na yan? Mala celebrity? Na kailangan hindi pa ulit-ulit ang damit? Tsaka Melissa, sabi mo kanina, no? Yung inner child mo, alam mo, 5 kayong magkakapatid, sabi mo, at bunso ka. Yes, alam mo, relate ako sa iyo dahil 5 rin kami magkakapatid. Ako bunso, tagapagmana rin ako ng pinagliit. Isa lang yung kapatid kong lalaki, yung kuya ko, pero namamana ko yung pinagliitan sapatos. And parang wala namang mali doon. Namamana ko, pumapasok pa kami yung mas pinagliitang polo shirt, 'di ba? Kahit bibilan ako ng isang polo shirt, pero yung isa galing sa kuya ko, yung ganyan, nagagamit. Oo, nagagamit ko pa rin naman, and there's nothing wrong with that. 'Di ba? Maayos ang mga magulang mo, hindi yung sinasanay kayo na hindi bago yun lahat. Tapos bago yung kanya, pagkatapos niyan, pwede pa namang gamitin nung isang kapatid, hindi mo na papagamit. Hindi. 'Di ba? Dapat practical tayo sa buhay. Ganyan. Hindi lang dun sa pagtitipid, kundi doon sa outlook natin sa buong buhay natin. Maging simple. Mas masarap na mabuhay ng simple. Okay? At hindi mo, kapag ka ikaw kasi ay na-addict dyan sa online shopping. I have nothing against doon sa mga online shops natin, Oo naman. Dahil yung iba talagang dyan natin dyan natin nakukuha yung pangangailangan natin, Pero nasa atin na mga consumer ang pagkakamali kapag sumusobra na tayo. Okay, hindi nila kasalanan yun. Yung pag-advertise, di nila kasalanan yun. Tayo yun, yung pagka-addict natin. Kaya sana, Melissa, makontrol mo na. Yung kailangan lang muna kesa doon sa gusto mo. Yeah, mas mahalaga yon. Okay, so ngayon, ano ba ang heart decision ninyo, Gerald and Melissa? H-E-A-R or T? A po. A. Approve na approve. Yes, po. Willing naman si Gerald na alalayan ka, Melissa. Okay, makikinig ka na, ha? Ayan, pero syempre, yes, po. Gerald, wag din naman masyadong dinidiktahan. Meron kasing ganyan, wag mo naman masyadong diktahan. Hindi naman po. Tulungan mo lang siya mag-decide kung kailangan mo ba talaga yan or gusto mo lang. Kapag gusto mo lang, pag-isipan mo. Kapag kailangan mo, go. Sige, bilhin na yan. Ganun yon. Okay?
Tama po. Yan, para parehas po, Kuya Poy. Para parehas kayo nakasmile pagkatapos ng mga binabayaran nyo dyan. Okay? Ganoon yun. Kaya thank you so very much. Gerald and Melissa, meron pa ba kayong gustong sabihin para sa isa't isa? Go ahead. Sa akin, Kuya Poy, yun lang. Thank you kasi naiintindihan niya na din naman lahat. So, pag-uusapan na lang namin mamaya, Kuya Poy. Yeah. Salamat po. Ikaw, Melissa, papasalamat ka ba sa boyfriend mo na pinagtsatsagaan ka pa rin? Of course, hindi sinusukuan. Yes. Yes, Kuya Poy. Thankful po ako sa kanya sa pagtsatsagaan niya sa ugali ko. And then, situation po namin ngayon na nandiyan po siya, inalalayan niya po ako. And, yun po, Kuya Poy. Yun. Thank you so very much. At 31 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, ayan na nga mga kapatid, si Gerald at si Melissa. Ayan, yung issue nila, overspending, ganyan. Sabihin nung iba, maliit na bagay. Ano maliit na bagay? Samantalang halos iyakan na nga natin yung kakapurit na pagtaas ng presyo o pagbaba ng presyo. Bumaba nga yung presyo ng diesel tsaka gasolina, kakapurit. Kakapraso. Last week ang laki-laki. Bayang. Palubag loob. Diba? Iniiyakan nga natin yung ganon. Yung ganito pa na nag-overspend na sa mga hindi naman masyado kailangan. Bagaman, sabi nga ni Melissa ay naiengganyo lang siya. Meron na siya nun pero ibang kulay lang yung kukunin. Kaya control. Lalo na ngayon, may mga 13th month na yung iba dyan. Meron pang cash gift. Meron pang kung ano-ano mga bonuses. Naku mga kapatid, ingatan nyo po yan. Kung hindi nyo po kaya, patago nyo sa akin. Sige. Message nyo ko, etchos. Ayan, pero sa ngayon, eto lang ha, basahin lang natin yung sabi ni Marites Incha. Opinion ko lang ha, okay lang nabigyan ng reward ang sarili sa mga material na bagay. Dapat may limitasyon nga lang para makapag-ipon din para sa future ninyong dalawa. Ayan, thank you Marites Intia. Ayan, at syempre si Ronald Tumbaga, sabi niya, magastos talaga ang convenience sa online orders. Kaya mamili ng mga napapanahon lang. Lalo na sa mga gulay, prutas, ayan, sa mga pagkain kasi mura dahil maraming supply. Pagka magluluto para sa pamilya na at para mas makatipid ang bibiling pagkain, bili na lang ng luto na kung bibili. Yan, mahal at may bayad po kasi ang shipping pa, yan yung mga ganyan-ganyan. Alright, maraming salamat. Ayan, samantala, eto naman ang ating love question of the day. Dapat nga bang i-consider na red flag kung maraming naging ex ang jowa mo? Naku. Ayan, sabi ni Ka Panalig, kung ganun karaming ex ang dumaan sa kamay ng jowa mo, una, agad baka ikaw ang baka ikaw ang magiging susunod na victim ng hiwalayan. Iba-iba rin talaga kasi ang maalam na gumamit ng search engine na kung tawagin ay kasaysayan. May history na siya at marami na ang naging ex, meaning na nagkakahiwalayan lang. Kaya iba-iba rin kapag ka solo o one and only ka ng jowa mo talaga. Sa pag-ibig wala namang anong tawag mo rito? Kahingian? Na marami ka na dapat karanasan, pero buhay mo yan Kaya sa huli, ikaw pa rin naman na masusunod. Siyang masusunod at dapat na masunod. Sunod ang susunod. Na nagsalita naman. Puro sunod Ayan, maraming salamat sa kasagutan, Ka Panalig. Ngayon, sabi naman ni Jo Marie Marco, nako, hindi po dahil hindi naman din kasi natin hawak ang kanilang buhay at baka yun talaga ang nakatadhana para sa kanila. Huwag naman nating i-judge ang isang tao base sa nakaraan nila dahil di rin naman natin alam kung ano ba ang dinanas nila sa past nila. Ayan ha, sa bagay yung iba nga na maraming naging ex dahil madalas na naiiwan. Not necessarily sila yung nagloloko, sila yung iniiwan, sila yung nangiiwan, 'di ba? Sila yung naiiwanan. Pero ano nga bang dahilan? Bakit din sila naiiwanan? 'Di ba? Yun yung alamin natin minsan. Na mas magandang pag-aksaya ng panahon. Ayan, pero 'di ba kung willing naman or binago na pala nitong jowa mo ngayon
ang dahilan kung bakit siya naiwan ng mga jowa niya, bakit hindi? Bakit hindi? Ayan, si Kaizel Makapaktor, sabi niya, unang-una kailangang kilalanin natin yung taong mamahalin natin. Try to investigate kung ano-ano ang mga dahilan kung bakit nga ba sila naghiwalay ng mga ex niya. Ayan, hindi sa wala kang tiwala. Syempre, sabi niya, kailangan mo din ingatan ang sarili mo lalo tigit papasok ka sa isang relasyon Kung mababaw lang naman ang dahilan ng paghihiwalay ng jowa mo sa ex niya, malamang red flag nga talaga yun. Pero mahalagang tandaan na ang pagmamahal at pagtitiwala ay hindi nakabatay sa mga ex ng isang tao, kundi sa kanyang mga kilos at mga salita sa kasalukuyan. Kilatisin mong maigi ang taong mamahalin mo para sa huli, hindi ka maging isa sa mga naging koleksyon lang niya. And I thank you. Kita mo naman ang mga sagot ng ating mga kapatid. Iilan pa lamang po yan mga kapatid. Ayan, pero tama naman po yan. Wala naman doon sa dami ng ex ang desisyon para sa atin na ay red flag to. Hindi ko seryosoin, ang dami na mga naging ex nito. Katulad nga ng sinasabi ko kanina, mag-imbestiga ka, alamin mo ano ba ang mga naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Ayan, at kung sakali na kung kanina sinabi ko nga siya yung madalas na naiiwan, well then baka meron nga siyang ugali na kaiwan-iwan. Pero kung siya naman din yung laging nangiiwan doon sa mga relationship nila, alamin mo rin bakit nga ba niya iniwan din yung mga taong yun? Ano ba yung katwiran niya? Pero ang masasabi ko lang, please be guided. Na kapag ka ang jowa mo ay nangiiwan dahil may hindi siya nagustuhan na konting kibot o napaka-petty doon sa kanyang ex, medyo yun ang mga red flag. Pero kung mga seryoso mga bagay na hindi nila napagkasundo at nagkataon lang na medyo bumilang o dumami yung mga naging ex niya, pwede pa naman yan. Pwede pa naman pagtiyagaan. Di ba? Pero yung iba kasi, sinasabi, hindi ako nang iwan kasi hindi maganda ugali. 10 na yung iniwan niya, puro hindi magaganda ugali. Teka lang. Sa 10 iniwanan mo, tapos baka sunod-sunod pa, baka sino kaya ang may hindi magandang ugali? Yung ba mga iniwanan o yun ang iwan? Basta iiwan ko na rin sa inyo ang sagot na yan. Kayo na ang bahala dyan mga kapatid basta maganda yung sinasabi at paalaala. Ang punto lang naman dito, kilatisin kung sino nga ba ang ating jojowain na seseryosohin, of course. Ayan, wag na tayong mag-aksaya ng panahon na hindi, laro-laro lang to. Lalo na kung seryoso ang hanap mo. Pagka seryoso ka rin dapat. Kapag ka laro-laro lang, dapat malinaw din yan doon sa kapartner mo. Ayan, para nasa isang page lang tayo, okay? At maiwasan yung mga hiwalayan na nasayang lang dahil seryoso naman pala sana. Maraming salamat po sa isang oras na naman nating pagsasama-sama. Ayan, at syempre bukas magkarinigan po ulit tayo alas 12 ng tanghali dito sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. Ito po ang programang H2H, Heart to Heart with yours truly, Kuya Poy.